sama-sama tayong magiging karakli. Tumama sa gutter saka tumagilid ang multicab na yan matapos itong masagi na isang kotse sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sugatan ang lahat ng 12 sakay ng multicab, kabilang ang driver at ilang bata. Ayon sa pulisya, iginiit daw ng driver ng kotse na may iniwasan sa motorsiklo bago nangyari ang insidente. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuha ang kanyang panig pero pansamantala siyang pinalabas sa custodial facility matapos makipag-ayos sa mga biktima. Tatlong malalakas na pagsabog ang bumulabog sa mga residente sa Puerto Princesa, Palawan ngayong araw. Nakuha na ng video ang tila apoy na bumagsak mula sa langit bago ito sumabog. Ayon sa ilang residente, yumanig ang lupa dahil sa lakas ng pagsabog. Kinumpirma ng Philippine Space Agency ang paglunsad ng China ng long rocket mula sa Hainan, China. Kabilang sa tinukoy na drop zones ang 21 nautical miles na layo mula sa Puerto Princesa at 18 nautical miles mula sa Tubataha Reef Natural Park. Ayon sa ulat ng Super Radyo Palawan, binaberika pa ng Technical Working Group o Orbital Debris Protocol kung may kaugnayan sa rocket launch ng China ang mga narinig na pagsabog. Sa South Cotabato, nagulat din ang mga residente ng bayan ng Tampakan nang mamataan ang maliwanag na bagay na biglang dumaan. Mahaharap sa reklamong murder ang 13 taong gulang na lalaking suspect sa pagpatay sa 8 taong gulang niyang kapitbahay. Nakausap na ng mga pulis ang suspect at sinabi nito ang dahilan kung bakit umano nagawa ang krimen. Mga kapuso, babala po, sensitibong ulat ang inyong mapapanood. Saksi, si Rafi Tima. Sa kuha ng CCTV na ito noong Sabado, kita ang batang babaeng yan na sumunod sa isang lalaki matapos siyang iyain ito. Sa isa pang CCTV, nakasunod na ang biktima sa lalaki papunta sa compound sa Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City, kung saan matatagpuan ang bakanting lote. Pasado alas 5 ng hapon kinabukasan, natagpuang patay sa bakanting lote ang batang babae na edad 8. Napayakap na lang ang ama sa bangkay ng kanyang anak. Natagpuan po yung bata ayon doon po sa mga nakakita, ubod-ubad na. Base sa investigasyon, ang 13 taong gulang na kapitbahay ng biktima ang nakuna ng video na sinusundan ng batang babae. Nakita niya itong suspect. Inaya siya na sundan siya na parang may papakita pang mga bote. So, tuloy-tuloy sila doon sa isang compound na may bakante doon, na bakanting lote. Nakapasok daw ang dalawa sa bakanting lote matapos umunong akyatin ng bakod nito. We speak doon sa situation na binigay niya is parang inaya niya sa bandang dulo. Tapos nag-usap sila tapos hindi pumayag yung bata na kung anong gagawin. So hanggang sa nasakal niya ito. Tapos yung bata is may mga scratches sa kamay at tubod. Yun yung nakita na nagawa ng laban yung bata, yung biktima. Inimbitahan ang 13 taong gulang na lalaki sa barangay kasamang Tiyahin. Doon sa testimony niya po, ang pagkakasabi niya po sa amin nung gabi na yon ay sinakal niya lang. Pagkasakal niya, nawala ng malay, doon na po ginawa siguro yung hindi dapat mangyari. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 13 taong gulang na lalaki na ita-turn over sa Mulabi Youth Homes. Ayon sa mga pulis, na-inquest ang suspect para sa reklamong murder. Nakuha rin ng soko sa bakanting lote ang isang patalim. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw makapaniwala ang mga kaanak ng 8 taong gulang na biktima sa kanyang sinapit. Dagdag daw sa sakit ng kapitbahay at pinagkakatiwalaan ng pamilya ang 13 taong gulang na suspect. Yung bata na yan, sumasama pang maghanap. Tanong pa siya ng tanong doon sa pamangkin ko, nanay ng bata, nakita niyo na ba? Bukod sa magkapitbahay at minsan magkalaro, may tuturing na rin umanong magpinsan ng dalawa. Talagang dapat tratuhin adult kasi yung pag niya, nag-deny siya na kunyari, wala siya kaalam-alam, nasama pa siya sa paghahanap. Ganun ba ang bata? Sa ngayon, sinasailalim pa sa autopsy ang biktima. Ayon sa pulisya,
para maging tight case ang kaso. Gagamitan nila ng DNA evidence ang murder case na isasampa sa suspect. Ang sinasabing dahilan ng suspect kaya niya nagawang krimen, gusto niyang gayahin ang napapanood niya sa internet. Nakwento niya siya na gusto niyang gawin yung napanood niya. Tapos parang hindi pumayag po yung victim. Nakikipagtulungan naman daw ang mga kaanak ng suspect sa investigasyon. Sa lola na raw lumaki ang suspect. Sa ngayon, lumalabas na tanging ang 13 taong gulang na suspect lang ang gumawa sa krimen. Yung speculations kasi na may mga sinasabi siya, may mga kasama siya. Ano yun isa niyang way na para malinlang kasi nung una, sumama pa siya dun sa pagsasearch. Ang Quezon City Government, marihing kinundena ang karumal-dumal na insidente. Wala raw puwang ang anumang uri ng karahasan sa lungsod at tiniyak na mananaig ang hustisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Patay sa leptospirosis ang isang lalaki matapos mababad sa baha habang hinahanap ang kanyang ama na hinuli ng mga pulis sa Caloocan. Ang giit po ng ina ng nasawi, biktima ang kanyang mister ng tinatawag na pansakto ng mga pulis. Bagay na itinanggi naman ng Caloocan Police. Saksi, si Nico Wahe. 3 araw hinanap ng 20 anyos na si Dion, ang ama, nang hindi umuwi noong gabi ng July 22 sa kanilang bahay sa Barangay Longos, Malabon. Kasagsagan ng bagyo at habagat noon at baha sa kanilang lugar. Ayon sa ina ni Dion na si Jeneline, hinatid lang ng mister ang isa pang anak na magtatrabaho. Kaming mga anak ko, nag-aalala kami kasi hindi naman gawain ng asawa ko na aalis nang walang pasabi. Umalis siya, wala naman siyang bit-bit na iba, kundi sarili niya, coin purse niya, yun lang naman ang dala niya, wala siyang dalang cellphone. Nilusong ang baha para hanapin ang asawa. Si Jeneline sa Malabon naghanap, si Dion sa Caloocan nagbakasakali. Nitong July 25, si Dion ang nakahanap sa ama. Bandang tanghali, doon nila nahanap si Jason na merong sila na pagtanungan na pulis na etong si Jason nadakip. At tinulo sa substation at doon nila nakita si Jason na nandun nga nakakulong at nakatago. Hindi nila pinaalam sa pamilya. Illegal gambling ang kaso ng ama matapos mahuli umanong nagkakarakrus. Ang araw na nakita ni Dion ng ama, huling araw na rin pala nilang magkakasama. Si Dion nagsimulang lagnatin at sumakit ang katawan at noong July 27, natagpo ang wala ng buhay sa kanilang bahay. Ayon sa kanyang ina, cardiac arrest dahil sa leptospirosis ang ikinamatay nito. Nung linggo ng alas 6 o alas 7 ng gabi, kumain. Pagkatapos kumain, natulog, di na gumising. Kasi sinabi ni doktor, meron po bang sugat ito? Sabi ko, wala po. Meron po siyang sugat, mami. Yung tinuro po sa akin. Siguro, alipungan na yun dala nung kakalusong sa bahay. O gusto ng makalayang ama ni Dion. Ayon kay Jeneline, biktima ang kanyang asawa ng tinatawag na pansakto ng mga pulis. Hindi po niya ginawa yun. Yung pong tinatawag ng pansakto ng pulis, hinila siya tapos, ayun na. Kinasuhan siya ng gambling. Nagulat ako, bakit ka nakadetain? Ang kaso mo gambling. Tapos, tinago ka pa ng 3 araw ni hindi ka man lang pinakontak sa pamilya mo. Pero ang sabi niya, pinapakontak daw sa pamilya ni hindi daw kinukuha ang number. Pero giit ng Caloocan Police, madaling araw lang ng July 25 nang madakip ang asawa ni Jeneline. Kung saan naglagi ang mister nito sa unang 2 araw, ay hindi raw alam ito ng mga pulis. Nang manghingi raw ng tulong si Jeneline sa Caloocan Police noong July 24, agad daw silang nag-alarm sa mga estasyon para malaman kung nakakulong nga bang asawa niya. Pero wala raw records. Nung investigator natin, nung nalaman niya, kasi kinabukasan pasok na siya sa umaga, nung nalaman niya na may arrested tayong Jason De La Rosa na nakakatulad ng nung ni-report ni Ma'am Jeneline, agad po niyang in-inform yung mga arresting officer na maaari kontakin yung kamag-anak ni Jason. Hindi raw nila tinago. Pero hindi ito nagtutugma sa sinasabi ni Jeneline na sa substation to nakita ni Dion ng ama tanghali ng July 25. Sa record kasi ng mga pulis, nasa headquarters na si Jason madaling araw pa lang ng 25. Pinabulaanan din ng Caloocan Police na pansaktong huli ang mister ni Jeneline. Hindi po
kami gumagawa ng mga ganong insidente, yung sinasabi nilang pangsakto o kukuha na lang kami nung sino mang tao dyan para gawin namin for accomplishment. Hindi po totoo yun. Wala raw incentive sa kanilang accomplishments. Nakikiramay raw ang Caloocan Police sa sinapit ni Dion. Ngayon, ang gusto muna raw ng pamilya ni Dion ay magkaroon siya ng maayos na libing. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Arestadong 4 na Chinese national na sangkot umano sa pagdukot sa mga kapwa nila Chino. Saksi, si June Veneracion. Sa isang hotel casino sa Parañaque, nasagip ng mga pulis itong Sabado ang 2 kidnap victim na parehong Chinese national. Doon din nasa kote ang 4 na kapwa nila Chino na sangkot daw sa kidnapping. Sa inisyal na investigasyon natin, sila ay dati na mga nagtatrabaho noon sa Pugo. No? So kilala ito sa mga nagpapautang at at the same time, ito rin yung nagpapapalit ng pera. Ang modus daw ng mga suspect, mag-alok ng mas mataas na exchange rate. At kapag kumagat ang biktima, saka siya dadalhin sa itinakdang lugar. At hindi na pakakawalan hanggat hindi nagbibigay ng ransom. Kahit na nandito pa yung mga pogo na namamayagpag pa sila, yan din na isa sa mga rason kung bakit nagpapatayan ng mga yan. Hold-upan, dahil alam nila na may pera itong kanilang bibiktimahin. Base sa investigasyon, nakagawa ng paraan ng isang biktima na makagamit ng telepono para tumawag sa kanyang kaibigan. Ang kaibigan niya ang siyang tumawag sa 911 para mag-report. Kaya naglunsad ng operasyon noong August 2, isang araw makaraan siyang dukutin. Sinusubukan pa naming makuha na ng pahayag ang mga suspect. Nasampahan sila ng reklamong kidnapping and serious illegal detention. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Hinihinalang may meningococcemia ang isang lalaki na nasawi sa Miagao, Iloilo. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, July 30 na magka-rashes ang 58 anyos na pasyente at makaranas ng pananakit ng katawan at magkalagnat. August 2, dinala siya sa First Aid Clinic Primary Facility. Kinabukasan, inilipat ang pasyente sa ospital kung saan siya binawian ng buhay. Agad namang nagsagawa ng contact tracing. Pansamantala ring isinara ang pinagdalhan sa kanyang klinik at nagsagawa ng disinfection. Comatose ang isang babae mula sa Cagayan matapos mahulog mula sa sinasakyang Ferris wheel. Disgrasya naman ang inamot ng mga rescuers sa Cotabato matapos maararo ng motorsiklo habang rumeresponde sa isang aksidente. Ating saksihan. Sa gitna ng pagresponde ng mga rescuers sa isang disgrasya sa Kidapawan City, Cotabato, bigla silang inararo ng isa pang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapo ng nakabanggang rider. Nanay, gi-rescue diri niya, nabanggaan na po. Sugatan ng 2 rescuer ng Kidapawan CDRRMO. Nasa kustodiya na ng pulisya ang nakabanggang rider na hindi na nagbigay ng pahayag. Nalaman ng investigator mismo na lasing itong driver nung nakabangga sa mga rescuers kasi amoy na amoy nila yung alak sa bunganga nung nakabangga. Bago ang aksidenteng yan, nire-respondihan ng mga rescuer ang 2 sumemplang sa motorsiklo matapos umanong makabangga ng asong gala. Rescue na gani, nagtambay na dire, nag-rescue na. Nya. Pero nabanggaan na po. Patay ang rider habang nagpapagamot ang angkas niyang babae. Paalala ng mga otoridad. Tali or ikulong nila para hindi naman pagalagala sa daan at makakos ng aksidente. And then, yung mga motorista na umuwi ng lasing, no? Umuwi ng nakainom. As much as possible, sir, iwasan nilang uminom while nagmamaneho. Sa Mandurriao, Iloilo City, huligam ang paghahabula ng mga miyembro umano ng 3 gang. Ayon sa mga otoridad, 22 individual ang sangkot sa rambulan. 19 dito ay mga minor de edad at karamihan sa kanila ay mga estudyante. Na-establish natin nga it was a scheduled gang war or gang fight nga ginahambal nila because we were able to extract some informations and conversations from them nga gina-schedule ni, contemplated or planned ang tanan nga natabo. Nasaksak sa hita at paa ang isang minor de edad na lalaki.
Isa pang minor de edad ang nasugatan din ng mapagkamalang nakisali sa gulo. Nahulikam din sa Haro Plaza ang mga naghahabulang minor de edad. Ang isa sa kanila may hawak pa raw gunting. Ayon sa pulisya, nilapitan at sinita umano ng 17 anyos na si alias Leo ang isang grupo ng kabataan. Pero maya-maya, sinaksak siya ni alias William. Si alias Leo ni gin-confront niya ni ang mga suspect. Kung sila gid ang nagsimbag sa iya amigo bala. Tigulpi na siya dayong ginbuno ni alias William kagin pulihan niya siya sang tatlo. Nagpapagaling na si alias Leo na nagtamo ng sugat sa likod. Nahuli naman si alias William at isa pang kasama nito na hindi na nagbigay ng pahayag. Patuloy na hinahanap ang iba pang kasama nila. Nagkaroon naman ng pagpupulong ang mga otoridad para ibalik ang programa para matigil ang mga gang. Comatose naman sa ospital ang isang babae sa Lalo, Cagayan matapos mahulog sa sinasakyang Ferris wheel sa gitna ng kapistahan ng naturang bayan. Batay sa investigasyon, dumungaw ang 18 anyos na babae pagkarating sa tuktok ng Ferris wheel na may taas na 10 talampakan. Dito na siya nahilo at tuluyang nahulog mula sa gondola. Ayon sa pulisya, may armbar ang upuan ng Ferris wheel pero wala itong seatbelt. Ipinahinto na ang operasyon ng Ferris wheel. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. May mga hawak na pangalan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sangkot umano sa katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Giit niya, mananagot lahat ng dapat managot at isa sa publiko ang mga sangkot. Saksi, si Ivan Mayrina. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sino nga bang pinatutungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga birada niya sa kanyang SONA tungkol sa mga flood control project? Tinanong ko yan kay Pangulong Bongbong Marcos sa aking panayam para sa kanyang podcast. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for the actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging nangyari. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa pambansang budget mula 2023 hanggang 2025, halos 1 trilyong piso na ang nailaan para sa mga flood control projects. Bukod sa flood control projects, sisilipin din ang lahat na iba pa mga proyekto ng gobyernong pinagkakakitaan ng mga tiwaling opisyal at mga kasabwat na kontraktor. Ngayon pa lang daw ay may mga pangalan na silang hawak at inaasahang darami pa dahil tiyak anyang maraming magsusumbong. Isa sa publiko raw ang mga sangkot at lahat mananagot. It has to be evenly applied. Kung sino man may naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, sorry na lang. Paninindigan din daw ng Pangulo ang binitiwang salita ng SONA na hindi niya tatanggapin ang budget na hindi naayon sa kanyang nais na mapondohan kahit pa humanto sa isang reenacted budget. Bagamat kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang budget, tungkulin din daw ng ehekutibo na maisulong ang mga mahalagang proyekto ng administrasyon. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangrakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Giit naman ni ML Party List Representative Laila de Lima, dapat pangalanan ni Pangulong Marcos sa mga nasa likod ng pambubulsa umano sa flood control projects. Anya, hindi lang flood control projects ang dapat silipin. We welcome any serious investigation. But serious means names, charges, jail time. Hindi pwedeng mahiya naman kayo lang ang ending. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nasa India na si Pangulong Bongbong Marcos para sa 5 araw na state visit at kabilang sa ginawa niya sa unang araw ang pakikipagpulong sa Filipino community. At mula sa India, saksila si Salima Refra. Salima? Pia, namaste o magandang gabi dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 8 na ng gabi dito nga sa New Delhi sa India kung saan katatapos-tapos lamang ng pakikipagkita ng Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community dito sa New Delhi.
Halos buong gabinete ang bitbit ng Pangulo sa pagharap sa ating mga kababayan. Ayon sa Pangulo, patunay raw ang bilang na ito kung gaano kahalaga para sa Pilipinas ang state visit na ito. Bagamat maliit ang bilang ng mga overseas Filipino workers dito sa India, pinuri ng Pangulo ang mga kabayanihan nila para sa bansa. At dahil karamihan sa mga Pinoy dito ay mga asawa ng mga Indian, sabi ng Pangulo, malinaw na patunay ito sa pagpapahalaga sa pamilya bilang pundasyon ng lipunan. Ibinida rin ng Pangulo ang mga kasunduang papasukin ng Pilipinas sa India sa pakikipagkita bukas sa Presidente at Prime Minister ng bansa. Tulad na lamang sa isang Social Security Agreement na makikinabang ang mga Pinoy dito sa India. Inulat rin ng Pangulo na magkakaroon ng direct flights ang Pilipinas at India. Visa-free na rin ang pagpunta ng mga Indian nationals sa Pilipinas. Ang lahat ng ito tungo raw sa mas pinalakas na tao sa taong ugnayan ng mga Pilipino at Indiano. Narito ang ilang bahagi ng talumpati ng Pangulo. In the coming days, our delegation will be engaging not only the government of Prime Minister Modi, but also India's biggest enterprises. We would like to see them invest more and generate more jobs back home. Pasado alas 2 ng hapon nang dumating sa Palam Air Base dito sa New Delhi ang Pangulo. Sinalubong siya ng Indian Minister of State for External Affairs at iba pang matataas na opisyal ng India bilang panimula sa 5 araw na state visit ng Pangulo. Bago tumulak pa India, binigyang diin ng Pangulo ang ugnayan ngayon ng dalawang bansa sa maritime defense at pagkakapareho ng mga strategic interests. Sinabi ito ng Pangulo sa huling araw ng Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea. Our geostrategic position as coastal states that border the busiest international trade routes, our steadfastness in upholding international maritime law, and our unwavering commitment to regional peace and cooperation serve as a credible foundation of our active and growing maritime cooperation. Maraming kooperasyon sa pangangalakal, ekonomiya, teknolohiya, kalusugan, agrikultura, turismo at iba pa ang inaasahang masaselyuhan sa state visit na ito. I want this visit to bring concrete benefits to the people, such as more affordable medicine and greater connectivity and food security. Makasaysayan ang state visit na ito sa India ng Pangulong Marcos Jr., lalo't pinagdiriwang ang 75 taong kooperasyon at pagkakaibigan ng Pilipinas at India. Inaasama pagtitibay pa ang ugnayan na yan sa mga kasunduang pipirmahan ng dalawang bansa. It's already the 4th largest economy in the world. It will be a 5 trillion economy estimated around 2027. It's a high technology country. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, pag-uusapan ng Pangulo at ng kanyang gabinete ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na itigil muna ang importasyon ng bigas at itaas ang taripa para dito. Pia, ang pagkikipagkita nga sa Filipino community dito sa New Delhi ang unang opisyal na aktibidad ng Pangulo sa kanyang 5 araw na state visit dito sa India. Bukas, magkakaroon ng high-level meetings ang Pangulo kina Indian President Draupadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi na susundan naman ng pirmahan ng mga kasunduan ng dalawang bansa. At yan muna ang latest mula nga dito sa New Delhi sa India. Para nga sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra ng inyong saksi. 2 Chinese vessel ang namataan sa gitna ng mga aktibidad sa dagat ng mga barko ng Pilipinas at India. Ilang araw din binantayan ng Philippine Coast Guard ang isang research vessel ng China na posible umanong nagbagsak ng underwater drones. Saksi, si Chino Gaston. Ilang araw minonitor ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel sa bandang Santa Ana, Cagayan. June 7 pa kasi ito pumasok sa Exclusive Economic Zone. Bagaman lumabas na ito kahapon, na alarma ang Philippine Coast Guard dahil dagdag lang ito sa mga research ship ng China na pumasok sa EEZ. Ayon sa Coast Guard, hindi simpleng pagdaan lang ang ginagawa ng mga ito. Malayo sa West Philippine Sea at nasa kabila ng bansa ang nasabing barko, bagaman malapit sa Taiwan na inaangkin din ng China. Quite interesting is yung irregular speed niya. Sometimes it will increase speed and then eventually bumabagal. It's a bit suspicious kung bakit it took long for the Chinese research vessel na more than 48 hours siya bago tawirin. Nagpalipad ang PCG ng eroplano at challenge ang naturang research vessel pero hindi ito sumagot.
Sa ilalim ng doktrina ng freedom of navigation, pinahihintulutan ang pagdaan ng mga dayuhang barko sa EEZ ng isang bansa pero bawal ito magpatrolya, mangisda o magsagawa ng research o scientific studies. Kabilang sa posibilidad ayon sa PCG ang pagbagsak ng underwater drones. That is a possibility. Pwede niyang ibinagsak ito nung dumaan siya and then eventually nung bumalik ay ni-retrieve niya naman yung mga drones na binagsak niya. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa mga hinalang ito. Samantala, 2 Jiangkai-class frigate ng Chinese Navy ang na-detect ng Philippine Air Force patrol aircraft sa dulo ng EEZ ng Pilipinas kung saan nagtagpo ang mga barko ng Pilipinas at India kahapon. Ilang beses nag-radio challenge ang BRP Jose Rizal pero hindi nila sumagot ang mga Chinese. Nagpalipad din ng Indian Navy ng helicopter para magsagawa ng aerial survey sa karagatan sa palibot ng mga barko ng India at Pilipinas. Throughout that 2 days, sir, they were along with us, but they are relatively far from us and we have been monitoring them. Tayo yung nagmo-monitor sa kanila, sir, actually, sir. Hindi sila, not the other way around na tayo yung sinashadow nila. We are inside the exclusive economic zone of the Philippines. Hanggang kanina ay patuloy na nagmasid ang Chinese warships habang nagsasagawa ng replenishment at sea exercises ang mga barko ng India at Pilipinas. Dito, sinanay ang palitan ng supply ng mga crew ng 2 barko gamit ang isang lubid habang naglalayag. Ang malapitang pagdikit ng INS Shakti ng Indian Navy at ng BRP Jose Rizal ng Philippine Navy ay bahagi lamang ng pagsasanay tungo sa panahong pwede nang mag-refuel ang mga barko ng Philippine Navy mula sa mga kaalyadong bansa kahit nasa gitna pa ng karagatan. Kagaya ng Pilipinas, may territorial dispute din ng India sa China bagaman sa kanilang border area sa kalupaan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Pinaigting ng Department of Education ang kampanya kontra bullying sa mga paaralan sa paglagda ni Secretary Sani Angara sa Revised Implementing Rules and Regulations ng Anti-Bullying Act of 2013. Alinsunod dito, magkakaroon ng maagang intervention at mas malinaw na proseso sa pagresolba ng mga kaso ng bullying sa mga pampubliko at pribadong paaralan pati na Community Learning Center. Magtatalaga rin ng Learner Formation Officer na siyang magiging unang contact point sa pagtugon at pag-iimbestiga sa mga reklamo. Hindi lang ang pisikal na pananakit ang iimbestigahan, kundi maging ang mga tinukoy na senyales ng bullying tulad ng paulit-ulit na pananakot, cyberbullying, diskriminasyon batay sa kasarian o relihiyon, at mga aksyong nagdudulot ng matinding epekto sa emosyonal na katayuan ng isang tao. Isang lalaking ng atake umano gamit ng isang kutsilyo ang patay matapos barilin ng rumespondeng pulis. Saksi, si June Veneracion. Hapon ng August 1, nang rumesponde ang mga pulis sa tawag sa 911 sa Pavia, Iloilo dahil sa lalaking armado ng kutsilyo at nang atake raw sa kanyang kapatid. Pagdating ng mga rumespondeng pulis, tumakbo papalapit sa kanila ang inireklamong lalaki. Bit-bit ang isang kutsilyo. Mabilis na kinuha ng pulis ang kanyang baril at saka pinutukan ng lalaki. Dead on arrival siya sa ospital. Ayon sa PNP chief, pinaiimbestigahan na nila ang insidente. May mga nagtatanong, bakit kutsilyo lang ang gamit? Ba't binaril ng ating pulis? Ito po ay under review. Tanggap po natin yan. Ang ating tinitingnan ay may regularity ang ating pulis. Sabi ni Torre, suportado ng PNP ang pulis sa kanyang nagawa para depensahan ng sarili. Pero may mga pinag-aaralan na raw na paraan ng PNP para maiwasan na maulit ang kaparehong insidente. Many options on the non-lethal weapons. Meron din baton, may baton na plastic na may pepper spray, meron kaming taser na tinitingnan. So it's just a matter of studying it at i-procure natin at titingnan namin kung ano ang applicable sa atin. Bagamat kasama ang martial arts sa basic training para sa mga pulis, pinag-aaralan ng PNP ang pagpapalakas sa kaalaman sa self-defense para maiwasan na may magbuwis pa ng buhay. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Arestado sa Parañaque ang 2 Chino na sangkot umano sa pangi-scam. Saksi, si John Consulta. Target ng operasyon ng NBI Organized International Crime Division at BI Fugitive Search Unit. Sa isang kondo sa Parañaque, ang umano'y sangkot sa pangi-scam.
Pero ang inabutang dalawang Chinese nationals sa loob na bistong gumagamit pa ng illegal na droga. Sa tabi ng kanilang computer, bumungad ang shabu at drug paraphernalia. Ayon sa raiding team, itinuturing na high priority target ang isa sa kanila dahil sangkot umano sa money laundering activities ng sindikatong nang i-scam. Siya ang nagpo-provide ng mga mobile bank accounts. Itong mobile bank account na to, ito yung ginagamit na pinaglilipatan ng mga perang nakuha sa mga panluloko. Siya ay taga-linis ng pera ng mga scam hubs na nag-ooperate dito sa atin. Proceeds ng pera from China or kung saan bansa man sila nakakuha ng biktima, dadaan sa kanya dito at i-invest niya sa mga legitimate na negosyo at maibigay niya doon sa mga kasabwat niya sa sindikato. Wanted din sa China ang isa pang Chinese dahil sa kasong fraud. Kinasuhan natin sila ng violation ng RA 9165, specifically yung Section 11 saka Section 12. At the same time, in-inquest din natin yung dalawa sa Bureau of Immigration for violation ng immigration laws. Nakakulong na sa BI Detention Facility ang dalawa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Ilang araw bagong August 9 deadline, naghain na naapela ang Kamara sa Korte Suprema. Kaugnay po ito sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema kaninang hapon, hinihiling nitong baligtarin ng kataas-taasang hukuman ang desisyong labag sa konstitusyon ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinababasura rin ang mga petisyon kontra impeachment. Ang Office of the Solicitor General ang tumatayong abogado ng Kamara. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Pagdidiin pa ni Speaker Martin Romualdez, malinaw sa konstitusyon na ang Kamara ang eksklusibong may kapangyarihang mag-initiate ng impeachment. Nanindigan ng Kamara na sinunod lang nito ang konstitusyon at ang mga nagdaang desisyon ng Korte Suprema sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa motion na iisang impeachment lang ang initiated laban sa bise at hindi apat. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Iginiit din ng Kamara na walang nakasaad sa konstitusyon na kailangang pasagutin ng Kamara si Vice President Duterte bago i-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Sa impeachment trial, anya, dapat sagutin ng bise ang mga alegasyon tulad sa mga nakaraang impeachment. In all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Ayon sa Speaker, impeachable officials din ang mga mahistrado ng Korte Suprema at nang nagpataw ang mga ito ng bagong patakaran sa impeachment ni Vice President Duterte, tila naglagay rin ang Korte ng kondisyon para protektahan ang sarili nila. It puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. Nilinaw ng Speaker na hindi layo ng Kamara na pangibabawan ng Korte Suprema, kundi para lang maprotektahan ang proseso sa accountability. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. Maging ang Philippine Constitution Association, hiniling sa Korte Suprema na i-review ang facts o impormasyong pinagbasehan nito ng desisyon. Ayon sa grupo, sinubukan ng Korte Suprema na alamin ang facts sa kaso, gayong ang trabaho nito ay i-interpret ang batas. Nangangamba rin ang PhilConsa sa 7 bagong patakarang ipinataw ng Korte Suprema sa Kamara sa impeachment na labag daw sa konstitusyon.
Nirerespeto naman ng mga abogado ni VP Duterte ang mga panawagang ito, maging ang paghahain ng MR ng Kamara. Maghahain daw sila ng kanilang komento ukol dito sa tamang panahon. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Bukod sa panibagong hininalang buto ng tao, may mga nakuhang damit, sapatos at tsinelas mula sa Taal Lake. Ayon po yan sa PNP. At ang kampo naman ni Atong Ang nanawagan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero na huwag bastang magtiwala kay Julie Dondon Patidongan. Saksi, si Ian Cruz. Depektibo, self-serving at walang katibayan. Kanyang tinawag ng abogado ni Atong Ang mga pahayag ni Julie Dondon Patidongan na nagturo kay Ang bilang mastermind sa kaso ng missing sabongeros. Git ng abogado ni Ang, inosente ang kanyang kliyente sa patong-patong na reklamo ng mga kaanak ng mga sabongero. Kabilang na riyan ang multiple murder, serious illegal detention and enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice at paglabag sa international humanitarian law. Hinikayat ng kampo ni Ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero na suriing mabuti ang mga pahayag ni Patidongan at timing nito. 15 taon daw na empleyado sa organisasyon ni Ang si Patidongan na pinalabas daw na siya ang pangunahing tauhan at utusan ni Ang. Tinawag niyang master manipulator si Patidongan. Ginamit umano ni Patidongan ang posisyon nito para mag-operate ng kanyang criminal network ng illegal na sugal, kidnapping, pangingikil at intimidasyon. Gamit ang mga resources ng grupo nang hindi nalalaman ng kanyang mga boss. At dahil nanganganib na ma-expose matapos sangkot sa pagkawala ng isang kakumpetensya sa sabong noong nakaraang taon, itinuro nito ngayon ang kanyang mga boss bilang mastermind para makaiwas sa pananagutan. Welcome naman daw sa kampo ni Ang paghahain sa kanya ng mga reklamo na pagkakataon daw para masagot ang mga paratang. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Patidongan ukol sa pahayag ng abogado ni Ang. Sa ngayon, sinabi na ni Prosecutor General Richard Fadulion na ini-evaluate na ng DOJ ang mga kaso para malaman kung sapat ba ang mga ebidensya para mayakyat ito sa isang preliminary investigation o PI. Samantala, 70 araw na preventive suspension ang ipinataw ng National Police Commission o NAPOLCOM sa 12 aktibong pulis na may kinalaman umano sa paglaho ng mga sabongeros. Hindi po penalty ang preventive suspension. Ito po ay isang tool ng National Police Commission to ensure the safety of witnesses, the integrity of the investigation. Isinangkot sila sa pagkawala ng mga sabongero sa sinumpaang salaysay ng kanilang mga kaanak at ni Patidongan. Sinisikap ang makuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga pulis gayon din sa pamamagitan ng kanilang abogado. Wala pa rin inilalabas sa reaksyon dito ang Department of Justice. May panibagong mga na-recover na hinihinalang buto ng tao mula sa Taal Lake nitong Sabado ayon sa PNP, kasamang nakuha ang ilang damit at gamit tulad ng mga sapatos at tsinelas. Baka ma-recall po nila yung mga kaanak po nila na mga napaulat na nawala at maaalala po nila na ito yung mga naaalala nila na mga suot na damit, may sombrero, mayroong pang hoodie, tsinelas. So makipag-ugnayan po sila sa pinakamalapit po na police station para maipakita po. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Big time oil price hike ang sasalubong sa mga motorista sa unang Martes ng Agosto. Piso at 70 sentimo ang taas presyo sa kada liter ng gasolina ng ilang oil company. Sa diesel, piso at 20 sentimo kada litro ang itataas. At piso naman ang dagdag presyo sa kada liter ng kerosene. Ang Caltex, piso at 30 sentimo ang taas presyo sa gasolina. 70 sentimo sa diesel at 75 sentimo sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na kabilang sa dahilan ng taas presyo ngayong linggo ang bantang sanctions ni US President Donald Trump sa Russia at Iran, gayon din ang trade deal ng Amerika at European Union. Lumampas at pumaibabaw sa mga ulap ang makapal na usok na ibinuga na isang bulkan sa Kamchatka, Russia. Itong unang pagsabog ng bulkan makalipas ang 4 hanggang 6 na siglo.
Tinitignan kung tila nagising ang bulkan kasunod ng magnitude 8.7 na lindol na nangyari rin sa Kamchatka noong nakaraang linggo. Na dahilan kaya itinaas ang tsunami warning sa iba't ibang bansa. Umabot ang ash plume sa taas na 6,000 metro at papuntang silangan. Ayon po yan sa Ministry for Emergency Services ng Russia. Magbibigay ng libreng sakay ang DOTR sa mga pasaherong magkakaroon ng issue sa pilot run ng cashless payment sa MRT. Ayon sa Transportation Department, inireklamo ng ilang pasahero na nasisingil sila ng maximum fare na 28 pesos. At dahil sa system issues kapag nag-tap out sa exit turnstiles. Bilang solusyon, bibigyan ng mga apektadong pasahero ng non-expiring single journey ticket para sa kanilang susunod na pagsakay. Kailangan lang nilang magpakita ng patunay na nabigo ang transaksyon. Humingi rin ng pangunawa ang DOTR sa mga naranasang problema ngayong pilot run ng cashless system. Stunning na rumampa sa blue carpet ang mga Kapuso stars at iba pang personalidad sa GMA Gala 2025. Laro ang komento ng ilang netizens guys sa pagrampa ni na Will Ashley at Clarice de Guzman na mala graduation day daw ang atake. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Truly worth the wait para sa fans ang pagrampa ng PBB Celebrity Collab Edition housemates sa blue carpet ng GMA Gala 2025. Agaw pansin ang mga dumating in pairs, kagaya nina Dustin Yu at Bianca De Vera. Hindi rin nagpahuli ang pamilya de Guzman, ang mom and son duo na sina Will Ashley at Clang de Guzman na nilaro ng netizens dahil tila graduation lang ang peg. Biro ni Will, bring your mom to school ang atake. Agree naman si Clang na pinanindigan ang pagiging proud na mom kay Will. Sina Mika Salamanca at Brent Manalo, elegant in white. Pero biro ng fans, sa kasalan na ba ang bagsak? Meron na kasi silang pari na gagampanan ng isa pang housemate na si Vince Maristella. And to complete the wedding, naroon si Ninang Cara David. Kilig din ang hatid ni na Josh Ford at Kira Ballinger behind the scenes. Dahil ang birthday girl, may special surprise pala from Josh himself. May ayuda rin ang As Ralph sa fans nang i-compliment mismo ni Ralph ang other half ng love team. Sobrang ganda, kita-kita, sobrang bagay ng kulay sa kanya. The bromance continues naman sa Team Millie, aka Michael Sager at Emilio Daez. Siyempre, di pa huhuli sa face card ang Sangre Stars. Channeling her inner Dea si Angel Guardian. Suave naman ang dating ni Adamus Kelvin Miranda. Debuting her short hair look ang atake ni Faith De Silva aka Flamara. And of course, earth tones ang inirampa ni Bianca Umali aka Terra. Speaking of sangre, ginawan din niya ng parody ng hit TV comedy show na Bubble Gang na Angre. Ano kaya ang reaksyon ng cast? Actually, sa totoo lang, blessing yun for me kasi for you to be able to do a project at ginagawa na ng parody, I think that is a mark of success. Mga kaibigan namin ni Ruru, sarap sa puso, lalo na sila yung gumawa. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.